So, magandang hapon ulit sa inyo mga kalapatids. Welcome back ulit dito sa channel ko. So, medyo pahapon na 6:30, hahabol ko lang tong video na to kasi linggo nga ngayon. Sa mga susunod na araw kasi medyo busy na naman. So, nagtatrabaho kasi ako. Kaya sisingit ko lang to. So, ano ba ang topic natin for today is tips sa pagkukondisyon ng mga alaga nyo. So ito siguro is mga basic tips lang na bibigay ko sa inyo sa mga baguhan na katulad ko. So bago ko umpisahan yung video is lahat ng sinasabi ko dito sa video ko na to is base lahat sa experience ko. So na-experience ko lahat yun, kaya gusto ko lang i-share sa inyo para hindi na kayo mahirapan sa pag-aalaga tulad sa mga baguhan, sa mga gustong pumasok sa pigeon racing. So ayan, so tips sa pagkukondisyon ng kalapate. So unang-una na ibibigay ko sa inyo, syempre ang patuka, mga pagkain ng mga alaga nyo. So kailangan unang-una ang pagkain ng mga kalapati nyo is malinis. Dapat laging malinis yan mga pagkain nila. So para maiwasan natin yung sakit na maaaring pumasok sa kanila. So baka sabihin nyo, ako kasi na-experience ko yon. Pag bumibili ako ng mga pagkain sa poultry supply, hindi mo may iwasan yung mga grains o yung mga buto. Mapapansin nyo, meron parang bukbok ba, yung maliliit na insekto na gumagapang. So paano natin matatanggal yon? So ako, ang ginagawa ko, meron akong strainer. Manap kayo ng strainer kasi para masala nyo o matanggal nyo yung mga maliliit na insekto na yon. So papakita ko sa inyo yung strainer ko. So ito mga kalapatids, ito ang ginagamit ko na panglinis dun sa mga patuka ko. So kailangan meron din kayong ganito. Importante kasi na malinis yung mga pagkain nila. Diyan kasi nagmumula, pwedeng magmula ang mga sakit na dumapo sa mga ibon. So ganyan, bili lang kayong ganito para malinis nyo. Pati yung mga ali-alikabok nung bibili yung pagkain, matatanggal dito. So pangalawa, syempre pagkain dapat yung pati yung inumin nila laging malinis. Huwag nyo nga hayaan na yung painuman ng mga alaga nyo is nagkakalumot. So pag nagkalumot kasi yan, pwedeng makukuha ng ibon, then may tendency na magkasakit yung ibon. Importante na yung tubig nila lagi din malinis. Tapos ang pagpapakain nyo sa mga ibon nyo, dapat laging naka-oras. What I mean is yung ibon, hayaan yung mag-adjust dun sa oras nyo. Huwag nyo hayaan na kayo ang mag-adjust dun sa ibon. So ibig sabihin, ako kasi nagtatrabaho nga ako, pumapasok ako ng alas 8, uuwi ako ng alas 5 ng hapon. Kaya ang madalas na pagpapakain ko sa mga ibon ko is past 7. Lagi yon. Sanayin nyo sa oras nyo. So kung hindi naman kayo nagtatrabaho, kaya nyong pakain ng alas 8, alas 9, mas maganda. Pero kayo pa rin ang kung paano nyo i-manage nga. Yan nga yung term eh. Number 1, yung paano mo i-manage yung mga ibon mo. So pangalawa is pagkukondisyon, part din ang training. Kung paano mo i-train yung mga ibon mo. So kailangan nakatrain na yung mga ibon mo. Pero ako kasi dahil nga nagtatrabaho ulit ako,
hindi ako nakakapag force fly. Madami kasi mga fancier, yung mga lalo yan, yung mga big loft, nag-aano sila, ang tawag dito is nakakapag force fly sila araw-araw. Tinetrain nila 30 minutes, 45 minutes, isang oras hanggang sa 2 oras na liparan, nagagawa nila yon. So yun, yung pagpo-force fly sa mga alaga nyo, importante din yon para sa inyo pa lang, well trained na yung kalapate, kaya na niya lumipad ng 2 oras na walang tigil. So magandang bagay yon, kaso ako hindi ko nagagawa. So ano yung ginagawa ko pagka ganon, kasi nga nagtatrabaho ko, ako ang ginagawa ko lang na diskarte is from the start ng club training hanggang sa patapos na yung training at nalalapit na yung derby, hindi ako nag-i-skip ng training. Lagi ako nagsasakay, lagi kong iniloload yung mga ibon para sa ganon, papalayo ng papalayo, kahit hindi ako nakakapag force fly, yung ibon natitrain din niya yung sarili niya mismo through club training. So yun yung diskarte na ginagawa ko lang. Pero pagdating na ng mga last 4 training o 5 training, kasi medyo malalayo na yon, medyo nag-i-skip na ako ng konti. Nag-i-skip na ako ng isang training. Ang training kasi dito sa amin, ang UFC is Martes, Huwebes, tsaka loading yun maglo-load ka ng Martes, maglo-load ka ng Martes, i-release ng Miyerkules. Maglo-load ka ng Huwebes, i-release ng Biyernes. Then maglo-load ka ng Sabado, i-release ng Linggo. So ako, ang ginagawa ko madalas pagka malayo na yung training, kailangan na rin kasi ng ibon yung pahinga, nag-i-skip ako ng isa. Minsan yung Huwebes hindi ako naglo-load, then pagdating ng Saturday ilo-load ko ulit yung mga ibon. So yun, pag medyo malayo na. Pero pagka malalapit yung training, hindi ako nag-i-skip sa lagi ako naglo-load talaga ng mga ibon. So ayun mga kalapatids. Then ang pangatlo na kailangan yung tandaan din, yung laging malinis yung loft nyo. Importante yon na dapat pati yung loft, hindi lang yung pagkain nila, hindi lang yung inumin, pati yung kulungan nila, yung bahay nila, laging malinis para hindi sila madaling dapuan din ng sakit. Kasi pagka yung ipot nila naipon, then biglang umulan, hindi mo nalinis, nabasa, meron kasing nire-release yung ipot nila na parang ammonia, na pag na amoy ng kalapate o parang na kahit natapakan nila, something na ganon, maaaring magkasakit yung ibon. So importante na lagi kayong naglilinis ng kulungan nyo para malayo tayo sa sakit. Then ako kasi naglilinis ako minsan twice a week o thrice a week, 3 beses sa isang linggo, pinakamadalas na yon. Pero madalas basta linggo lagi ako naglilinis ng kalapate. Tsaka advisable yung sinasabi ko sa inyo, ina-advise ko na dapat laging malinis. Meron kasing mga loft, tulad nung dati kong loft na lambat, yung nakita nyo yung mga previous video ko. Yung loft ko kasi na yon is hindi siya nakahang, kumbaga hindi katulad nito mga to na medyo nakahang na. Pagka kasi nakahang yung kulungan nyo, syempre yung ipot nila napupunta sa baba, so medyo lumalayo sa ibon yung ipot. Di katulad nung unang kong loft kasi, sinasabi ko nga is yung flooring ko is nasa lupa, sinementohan ko lang, tsaka hindi siya nakahang. Yun nga, nakasemento yung flooring niya. So nung summer race nga, halos araw-araw gumigising ako 5:30 para malinis ko lang yung loft ko, mawawalisan ko para laging malinis, hindi sila lapitin sa sakit. So yun, importante, dapat laging malinis yung loft mo nyo. So yun, lastly,
na importante din, ito hindi naman para sa akin lang, na importante din subukan nyo makipagkaibigan sa mga fancier na veterano, o hindi man veterano na naglalaro na, kumbaga player na talaga, lumalaro na siya. Makipagkaibigan kayo sa kanila. Ako kasi ginawa ko yun nakipagkaibigan ako, then pumupunta ako sa kanila, namamasyal ako. Tapos siyempre pag fancier to fancier ang usapan yan, pigeon talk sigurado. Yun kasi isang way na ginawa ko para makakuha din ako ng tips tulad nito sa kanila, yung sa love management, pagkukondisyon sa lahat. So ginawa ko yon. Kayo gawin nyo rin, subukan nyo, wala namang masama. Basta kausapin nyo lang na mabuti yung balak nyong kaibiganin, kasi sa pagkakalapati naman kasi hindi may iwasan na talagang may lalapit sa'yo. Yun, subukan nyo sa kanila lumapit, then magsasabi yan. Ako sa lahat ng mga nakausap ko before, na bago na nag-uumpisa pa lang ako, lahat ng tips na binigay nila sa akin, syempre nirespeto ko lahat. Then kayo din, ganun din ang gawin nyo. Kukwento nila sa inyo yan, magkukwento yan sigurado. Then kayo naman, ang gagawin nyo lang is mag-analyze kayo. Yung kinukwento nung isa, yung kinukwento nung kabila, o kung sino man, ilan man yung naging kaibigan nyo, nagkwento sa inyo, i-analyze nyo. Then yung mga sinabi nila sa inyo, meron kayong mga bagay na pwedeng i-adapt, na pwede nyong gayahin. So yun, para sa akin importante din yun, na makipagkaibigan kayo sa kapwa fancier. So pasensya na kasi medyo paggabi na, madilim na yung video. So yun lang naman ang may bibigay kong tips sa pagkukondisyon ng mga alaga nyo, mga kalapatid. So paggabi na nga, siningit ko lang tong video na to kasi busy na naman. So hanggang sa pagbabalik ko ulit, mga kalapatid, keep subscribing, just comment kung meron kayong mga gustong topic na gusto nyong i-discuss ko, then i-comment nyo lang para magawa natin ang video. So yun lang muna para sa araw na to, mga kalapatids. Good luck sa inyong lahat and happy flying.